At ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng mga bilang o Book of Numbers na pinamagatan natin God in the Wilderness. At nais ko pong anyayahan kayo na buksan natin ang ating mga Biblia sa Numbers chapter 32. Babasahin ko po ito sa wikang Tagalog at please bear with me. It has 42 verses. Mas marami yung nakaraan, 50 plus something verses ang binasa ni Jester. Ngayon ay 42 verses. Ang mga anak ni Reuben at ang mga anak ni Gad ay may lubhang napakaraming hayop nang kanilang makita ang lupain ng Jazer at ang lupain ng Gilead ay mabuting lugar iyon para sa hayop. Lumapit at nagsalita ang mga anak ni Gad at ang mga anak ni Reuben kay Moises sa paring si Eleazar at sa mga pinuno ng sambahayan na sinasabi, ang mga Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Heshbon, Eleale, Saban, Nebo, at ang Beon na lupaing winasak ng Panginoon sa harap ng kapulungan ng Israel ay lupaing mabuti para sa hayop at ang iyong mga lingkod ay may mga hayop. At sinabi nila, kung kami ay nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin, ay ibigay sa iyong mga lingkod ang lupaing ito bilang ari-arian at huwag mo kaming patawirin sa Hordan. Sinabi ni Moises sa mga anak ni Gad at sa mga anak ni Reuben, pupunta ba ang iyong mga kapatid sa pakikipaglaban samantalang kayo nakaupo rito? At bakit pinanghihina ninyo ang loob ng mga anak ni Israel upang huwag magpatuloy sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila? Ganyan ang ginawa ng inyong mga ninuno nang sila ay aking suguin mula sa Kades Barnea upang lihim na siyasatin ang lupain. Sapagkat nang sila'y makaahon sa libis ng Eskol at makita ang lupain at kanilang pinanghina ang loob ng mga anak ni Israel upang huwag pumasok sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Ang galit ng Panginoon ay nagmingas ng araw iyon at siya'y sumumpa na sinasabi, tunay na walang taong lumabas sa Ehipto mula sa 20 taong gulang pataas, makakakita ng lupain na aking ipinangako kina Abraham, Isaac, Jacob, sapagkat sila'y hindi lubos na sumusunod sa akin. Liban kay Caleb na anak ni Jepone, na Kinizeo, at si Josue na anak ni Nun, sapagkat sila'y lubos na sumunod sa Panginoon. Ang galit ng Panginoon ay naglingas laban sa Israel at kanyang pinagala-gala sila sa ilang ng 40 taon hanggang sa ang buong saling lahing iyon na gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon ay nalipol. At ngayon, bumangon kayo nakapalit ng inyong mga ninuno, supling ng mga taong makasalanan upang dagdagan pa ninyo ang matinding galit ng Panginoon sa Israel. Sapagkat kung kayo'y lumihis ng pagsunod sa Kanya, ay Kanyang muling iiwan sila sa ilang at inyong lilipulin ang buong bayang ito. Sila ay lumapit sa Kanya at nagsabi, gagawa kami rito ng mga kulungan para sa aming mga hayop at mga bayan para sa aming mga bata. Ngunit kami ay maghahandang lumaban upang magpauna sa mga anak ni Israel hanggang sa aming madala sila sa kanilang lugar at ang aming mga bata ay manirahan sa mga bayang may pader dahil sa mga naninirahan sa lupain. Kami ay hindi babalik sa aming mga bahay hanggang sa ang lahat ng mga anak ni Israel ay magkakaroon ng kani-kanilang sariling pag-aari. Sapagkat hindi kami makikihati sa kanilang mana sa kabilang ibayo ng Hordan at sa dako paroon, sapagkat tinatanggap na namin ang aming mana rito sa dakong silangan ng Hordan. At sinabi ni Moises sa kanila, kung gagawin ninyo ang mga bagay na ito, kung kayo maghahandang lumaban upang pumaroon sa harap ng Panginoon sa pakikipaglaban at sa bawat may sandata sa inyo ay tatawid sa Hordan sa harap ng Panginoon hanggang sa kanyang mapalayas ang kanyang mga kaaway sa harap niya, at ang lupain ay mapasuko sa harap ng Panginoon, kung gayon ay makabalik kayo at magiging malaya sa pananagutan sa Panginoon at sa Israel. At ang lupain ito ay magiging inyong pag-aari sa harap ng Panginoon. Ngunit kung hindi ninyo gagawin ang ganito, kayo'y magkakasala laban sa Panginoon at tiyak na tutugisin kayo ng inyong kasalanan. Igawa ninyo ng mga lunsod ang inyong mga bata at ang mga kulungan ng inyong mga tupa at gawin ninyo ang inyong sinabi. Nagsalita ang mga anak ni Gad at mga anak ni Reuben kay Moises na sinasabi, gagawin ng inyong mga lingkod ang gaya ng iniutos ng aking Panginoon. Ang aming mga bata, mga asawa, kawan at buong bakahan
ay mananatili riyan sa bayan ng Gilead. Ngunit ang iyong mga lingkod ay tatawid, bawat lalaki na may sandata sa pakikipaglaban sa harap ng Panginoon upang makipaglaban gaya ng sinabi ng aking Panginoon. Sa gayon, nag-utos si Moises tungkol sa kanila sa paring si Eleazar na mga kay Josue na anak ni Nun at sa mga anak ng mga sambahayan, ng mga pinuno sa mga lipi ng mga anak ni Israel. Sinabi sa kanila ni Moises, kung ang mga anak ni Gad at ang mga anak ni Ruben ay tatawid na kasama ninyo sa Jordan, ang lahat ng lalaki na may sandata sa pakikipaglaban sa harap ng Panginoon at kung ang lupain ay mapasuko sa harap ninyo, ay ibibigay ninyo sa kanila bilang ari-arian ang lupain ng Gilead. Ngunit kung sila ay hindi tatawid na kasama ninyo, na may sandata, magkakaroon sila ng pag-aari kasama ninyo sa lupain ng Kanaan. At ang mga anak ni Gad at Ruben ay sumagot, kung ano ang sinabi ng Panginoon sa iyong mga lingkod, ay gayon ang gagawin namin. Kami ay tatawid na may sandata sa harap ng Panginoon sa lupain ng Kanaan at magiging pag-aari naming mana sa dakong ito ng Jordan. At ibinigay ni Moises sa mga anak ni Gad at sa mga anak ni Ruben at sa kalahati ng lipi ni Manases na anak ni Jose, ang kaharian ni Sihon na hari ng Amoreo at ang kaharian ni Og na hari ng Basan, ang lupain at ang mga bayan niyon sa loob ng mga hangganan niyon sa makatuwid ay ang mga bayan sa buong lupain. Itinayo ng mga anak ni Gad ang Dibon, ang Atarot, ang Aroer, ang Atarot, Sofan, Jazer at ang Jogbeha, at ang Bet Nemra at ang Bet Haran at ang mga bayang may pader at kulungan din naman ng mga tupa. Itinayo naman ng mga anak ni Ruben ang Heshbon, Eliale, Kiriataim, ang Nebo, Baal Meon na ang pangalan ng mga iyon ay pinalitan at ang Sibma. Ganila mga pangalan ang bayan ng kanilang itinayo. Ang mga anak ni Makir na anak ni Manases ay pumunta sa Gilead. Sinakop nito at pinalaya sa mga Amoreo na naroroon. Ibinigay ni Moises ni Moises ang Gilead kay Makir na anak ni Manases at ang kanyang tinitirhan. Si Jair na anak ni Manases ay pumaroon at sinakop ang mga bayan niyon at tinawag ang mga ito na Havot Jair. Verse 42, si Noba ay pumaroon at sinakop ang Kenat at ang mga nayon niyon at tinawag ito na Noba ayon sa kanyang sariling pangalan. Ito ang salita ng Panginoon. Nakarinig na po ba kayo, mga kapatid, na merong nagrereklamo o umaangal sapagkat bigat na siya dahil ang dami niyang ari-arian at ang dami niyang pera? Meron ba kayo narinig na gano'n? No? Wala pa naman ako narinig na nagrereklamo dahil ang dami niyang pera, ang dami niyang kayamanan o ang dami niyang ari-arian. Madalas ang naririnig natin, yung mga taong umaangal o nagrereklamo dahil mayroong financial struggle, di ba? Naglalamen sila, nananaghoy sila sa katotohanang marami silang kulang. Kulang ng ganito, kulang ng ganyan, no? At marami pang iba. Now, however, totoo rin naman mga kapatid na as we continue to accumulate more possessions, we require more and more space for them. Tama? Kung nag-accumulate ka na ng mga kasangkapan mo, sigurado ang isang magiging problema mo saan mo ilalagay. No? Halimbawa, damit. Dumadami yung damit mo. O di dapat malaki na yung lalagyan mo. No? Dumadami ang sapatos mo. No? O dumadami ang bag. O ako, dumadami ang libro. No? Siyempre, saan mo ilalagay yan? So, ako, naalala ko, nung bago pa lang ho akong naglilingkod sa Panginoon bilang pastor, isa sa pangarap ko lang naman simple, magkaroon ako ng mga koleksyon ng mga libro. Yun naman ang pangarap ko kasi nag-aaral ako, nagtuturo. So, sana marami akong mga makuhang mga libro. Mamahal ang mga libro eh. Pero over the years, marami na ako nakolektang libro. Ang problema ko naman ngayon, saan ko ilalagay? No? Lumiit na yung space para sa paglalagyan ng mga na-accumulate na libro over the years. Siguro yung iba rin sa inyo, wala namang sasakyan dati. Ngayon, meron na. Ang susunod na problema, parking. No? Parking space. Now, dito sa binasa natin ngayon, na ating pag-aaralan ngayong umaga, nakita natin ang isang grupo ng mga Israelita
na humaharap sa isang challenge. Ang challenge nila na hinaharap ay hindi yung kulang sila ng kasangkapan. Ang challenge ay napakadami nilang kasangkapan, napakadami nilang ari-arian. Particularly, marami silang livestock o mga alagang hayop. Siguro yung alaga nilang hayop na-accumulate nila yon sa kasipagan nila o, di ba, last Sunday, pinag-aralan natin sa chapter 31, na matapos silang makipagdigma sa mga Midianites, ang dami nilang nakuhang samsam, no? Maliban sa mga ginto, pilak, at marami pang iba, nakakuha rin sila ng mga maraming samsam na mga hayop. So, ang dami siguro itong tribo ni Ruben at saka tribo ni Gad, yun ang kanilang problema, yung kanilang mga ari-arian. So, ang magkaroon ng mga ari-arian at magkaroon ng mga kasangkapan, hindi yan masama, no? Pero ang isang problema, pag yung dumadami na yung mga, maaring sabihin mo, yung mga assets mo, tapos nagiging source na rin ng temptation para sa'yo. Temptation na nakafocus ka na doon sa ari-arian mo at nakakalimutan mo na meron ka pang ibang responsibility. O nakakalimutan mo na meron kang higit na responsibility kaysa sa mga ari-arian mo. Ano yon? Yung interest ng Diyos. At yan yung mensahe na gusto kong bigyang diin sa pag-aaral natin na hinalaw ko rin naman dito sa passage na binasa natin. In all circumstances, believers should prioritize God's interest over their own. Ulitin ko, in all circumstances, ang mga mananampalataya, dapat inuuna niya ang interest ng Diyos kesa sa lahat ng kanyang mga interest, pansarili o mga bagay na meron siya dito sa mundo. Nasundan natin, itong pong kwentong ito sa 4 na bagay. Una, pag-aralan natin yung kanilang request. Ang kanilang request ay tinawag kong selfish request. The selfish request. Yung temptation na hinaharap ngayon ng tribo ni Ruben at ng tribo ni Gad ay narito. Magdidesisyon sila. At ang desisyon nila ay dinidikta ng mga ari-arian nila imbis ng pangako ng Diyos sa kanila. No? Kasi ang dami nilang mga alagang hayop eh. Kaya noong nandoon na sila sa lupain ng Gilead, ito yung lugar na tinalo nila yung mga nakatira ron, mga Amorites, di ba? Iba-ibang klase ng mga grupo ng mga tao na tinalo nila sa pakikipaglaban. So wala na halos tao ron, nalipol na. Nung tiningnan nila yung paligid, no? Maganda ito ah. Ang problema, yung lugar na yon hindi bahagi ng lupang pangako. Ang tawag doon, Transjordan Region. Sa labas ng Jordan. Kasi ang pinaka boundary nung promised land sa labas nun ay yung Jordan River. Kaya nga tatawid sila sa Jordan River. Ito, Transjordan Region. Ngayon, ano yung nag-motivate sa kanila? Bakit gusto nilang mag-stay doon? At imbis na pumunta sa promised land. Basahin natin sa verse 1. And they saw the land of Jazer and the land of Gilead, and behold, the place was a place for livestock. Nakita nyo? Ang keyword doon, yung ginamit na salita sa English na they saw. At nakita nila na yung lugar na yon ay, magandang lugar. Maganda para sa kanilang mga alagang hayop. Nakita nyo, mga kapatid? Now, alam nyo, yung makakita ka ng maganda, hindi masama yun, Kasi naman sa atin dito, hindi gustong makakita ng maganda. Di ba? Gusto naman natin yan. Uy, ang ganda, ang ganda ng, hindi lang yung tao, ha? Hindi lang baka iniisip nyo, tao, tsura. Yung magandang lugar, di ba? Magandang tanawin. Yung iba nga sa atin dito, mahihilig mamasyal sa mga magagandang lugar. Maganda yun eh. Wala namang masama ron. At gusto nga natin yun eh. Nakakatulong din minsan yan sa isip natin. Wawala yung ating mga stress. Kapag nakakita ka ng magagandang lugar. No?
Pero kung i-analyze natin yung concept ng seeing, yung pagtingin sa Biblia, madalas ito ay ipinapakita na salungat sa pananampalataya. It is often portrayed as the opposite of faith. More importantly, kapag ang naging batayan ng mga desisyon mo sa buhay ay yung nakikita lang ng iyong mata, no? Madalas, nagiging poor yung decision mo kasi nagiging superficial yung judgment mo. Halimbawa, naalala nyo ang ating unang nanay, si Eva. Di ba pinagbawal ng Diyos na kainin yung puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Pero ano nangyari? Ang sabi doon sa Genesis chapter 3, at nakita nung babae, no, na yung puno ng pagkaalam ng mabuti at masama ay kalugod-lugod o maganda para sa pagkain at kalugod-lugod sa kanyang paningin at ito'y kanyang kinain. So ano naging resulta? Disaster sa humanity. Di ba? Ang tao nahulog sa kasalanan. So nakita nyo, pagka ang judgment natin lagi sa ating mga decision ay something that we see, yung seeing, madalas, nagkakaroon ng disaster. Isa pang pangyayari sa lumang tipan, naalala nyo si Lot. Yun yung pamangkin ni Abraham. Hindi ba, nag-aaway-away yung kanilang mga alipin. So, kinakailangan nilang sabihin, sige, sabi ni Abraham, sige na nga, dahil nag-aaway-away ang alipin natin, baka tayo dalawa mag-aaway na rin. So, mabuti pa, sige, piliin mo yung lugar na gusto mo, yung matitira na lang sa akin. Ginala ni Lot ang kanyang paningin. At sabi doon sa account, no, sa Genesis, Lot saw the plain of the Jordan Valley as well-watered. Nakita niya, nung ginala niya, yung daw Jordan Valley, maraming tubig, masagana sa tubig. At sabi, katulad daw ito ng hardin ng Panginoon at ng lupain ng... Kaya pinili niya yung lugar na yon. No? Itinira niya sa kanyang tiyuhin na si Abraham ang kabundukan. Pero yung lugar na napili niya, unpromised land yun. Mababasa niyo yun sa Genesis chapter 13, verse 10. For the sake of time, di na natin babasahin. Ano nangyari? What seemed like a wise decision based on appearance eventually led to trouble. Diba? Alam natin kung ano nangyari. Yung palang lugar na pinili niya, andoon ang mga tao na kung tawagin, nakatira sa Sodoma. Masasamang tao, mga nandoon. Mga perverted ang utak ng mga tao doon. Ang mga tao doon, no, yung natural ginagawang unnatural at yung unnatural ginagawang natural. Nakikipagrelasyon ang babae sa kapwa babae at ang lalaki sa kapwa lalaki. Ano nangyari? Nadala sa panganib ang kanyang pamilya. Hanggang sa yung kasamaan nila ay umabot na sa Diyos at gugunawin na ng Diyos ang lugar na yon. Yun ang nakita natin, di ba? Nagkamali siya ng desisyon sapagkat ang naging desisyon niya ay batay lang sa kanyang nakita. Batay lang sa kanyang paningin. Ganon din itong mga Reubenites, itong mga Gadites. They made their decision based on what they saw rather than on God's promise. Pangako ba ng Diyos yung lugar na yun? Hindi. Ang pangako ng Diyos yung nandoon sa kabilang bahagi ng Jordan. Anong naging batayan nila sa kanilang pagpapasya? Nakita nila. Bakit? Economics no? Their requests were driven by economics, not by theology. No? So in essence, they were asking to settle somewhere other than where God had called them to live, simply because it is suited to their lifestyle better. Now,
Maraming pwedeng makuha tayong leksyon dito, mga kapatid, no? Sa isang insidente lang na ito. Sa mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Humaharap din tayo madalas sa tukso na gumagawa tayo ng mga hakbang na ang pinagbabatayan lang natin ay ang ating pakiramdam at yung ating paningin, hindi yung kalooban ng Diyos. Ano ba ang gusto ng Diyos? Ano ba yung kalooban ng Diyos? No? Maaring yung trabaho na pinili mo, o maaring yung lugar na kung saan maglalagay ka ng negosyo, potensyal para sa pagkita ng maraming pera. Potensyal. No, para sumagana ka at wala namang masama roon. Makakakita ka na kagad ng tinatawag nilang ROI, Return of Investment, agad-agad. Pero hindi mo naisip, ano ba yung impact nito sa akin bilang Christian? Makakapaglingkod ba ako sa Diyos? Makakapagsamba ba ako sa Panginoon? Mailalayo ba ako nito o mailalapit pa sa ating Panginoon? So, dapat ganun di ba? O kahit na yung mga bawat isa sa atin dito na maaring single pa, pag pumipili kayo na magiging kapartner nyo, ano tinitingnan nyo? Itsura, kagad. No? Sabi na iba, alam nga namang hindi. No? No, pero alam mo kung ganun lang lagi ang ating batayan, nauuna yung itsura at hindi yung karakter, alam nyo, ipapahamak nyo rin ang sarili nyo dyan. No? Totoo yan, mga kapatid. Sapagkat anumang bagay na panlabas na kagandahan, lumilipas yan. Nawawala yan. Tingnan nyo yung karakter. Christian ba siya? Mahal niya ba ang Panginoon? No? Maaaring ako lang ang mahal niya, pero ang Panginoon hindi. Malaking problema yon. So, ganun din tayo, di ba? Incline tayo na mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, pero hindi tayo nag-i-invest ng kayamanan sa langit. Tulad ng mga anak ni Ruben at anak ni Gad, dapat bantayan natin lagi ang ating mga sarili sa ating mga desisyon na hindi lang tayo tumitingin sa panlabas, doon sa nakikita natin, kundi alamin natin, ito ba ang kalooban ng Diyos? Naka-align ba siya sa layunin ng Diyos sa buhay ko? Sapagkat kung hindi, maaaring magkasala ako at may bunga ang pagkakasalang ito. So first, selfish request. Let's go to the second thing, the strong rebuke. So si Moses, agad na yung request ng mga Reubenites na ibigay sa kanila na lang doon, yung doon na lang sila tumira, talagang anong ginawa ni Moses? Strong at direct yung kanyang rebuke sa kanila. Verse 14, and behold, you have risen in your father's place a brood of sinful men to increase still more the fierce anger of the Lord against Israel. Ano sinasabi ni Moses? Anong ginagawa ninyo? Gusto niyo bang sumibol uli rito ang kasamaan? Katulad na nangyari sa nakaraan at maghalit na naman ang Panginoon. No? Kasi although nakita siguro ni Moises na napaka-practical naman nung hinihingi ng mga taga-Ruben at saka ng mga taga-Gad, yung tribo na itong dalawang ito. Pero hindi yun ang mahalaga kay Moises No? Alam niya na doon sa kanilang request, mayroong sinful motivation yon na nakatago. In-expose niya yung kanilang selfish desire. Ang gusto niya kasi comfort. Ang gusto niya security, hindi yung pagsunod at sang katapatan ng Panginoon. Sa verse 6, yung sabi niya, hahayaan niyo ba ng inyong mga kapatid makikipagdigma habang kayo ay uupo dito? Di ba? Yan ang basa natin sa verse 6. So Moses was essentially asking them, paano niyo kayang mabuhay ng komportable habang ang inyong mga kapatid ay nakikipaglaban para sa simulain ng Diyos? Paano ninyong makukuhang umupo at mag-relax habang ang inyong kapwa Israelita ay sinusuong ang kanilang buhay, nilalagay sa panganib,
habang nakikipagdigma sa mga kaaway ng Diyos. No, parang sinasabi niya sa kanila, ano nangyari? No? Pero hindi lang yon. Beyond their own comfort, meron pang pinoint dito si Moses eh. Alam mo nyo, may impact yung decision nyo sa mga tao. Ano man ang gagawin yung desisyon, sigurado ko, maapektuhan ng iba. Tingnan nyo yung verse 7, sabi niya, why will you discourage the heart of the people of Israel from going over into the land that the Lord has given them? Ang punto dito ni Moises, whether we realize it or not, ano man ang magiging hakbang ninyo, laging merong impact yan sa iba. Maaring ang impact ay sa ikabubuti nila o maaring sa sasama nila. Di ba? Dapat isipin natin yun eh. Ang aking bang mga desisyon, magdadala ng encouragement sa aking mga kapatid o discouragement? Makakatulong ba ito para lumago sila o manghina sila? Paano makakaapekto ito? Hindi lang sa pamilya ko, kundi sa church na kung saan kabilang ako. Alam nyo, mga kapatid, lahat po tayo rito ay may bahagi sa paghubog ng bawat isa. Kala mo lang wala. No? Kasi, hindi ka naman nakatayo lagi rito sa harapan. Nakaupo ka lang lagi every Sunday dyan. Pero yung hindi mo alam, kahit na simple lang yung bahagi mo at partisipasyon mo, bahagi ka ng paghubog ng kongregasyong ito. Bahagi ka ng paghubog ng samahan natin bilang isang iglesia. Dapat nating isipin lagi iyon. Ganon din, yung sinasabi ni Moises sa mga taga-Ruben at mga taga-Gadites. Isipin niyo, baka ma-discourage yung mga kapatid niyo, mag-i-stay kayo rito. Relax na kayo, tapos sila ay makikipaglaban, ma-discourage sila. Baka hindi na sila tumuloy. Baka gawin na rin nila yung ginagawa ninyo. Dito na lang din kami. No? Nakita niyo mga kapatid? Alam niyo, mahalaga yun eh. At isang bagay din na natutunan ko sa sarili ko through the years, na lagi kong iniisip, pagka ginawa ko ba ang isang desisyong ito, anong epekto nito sa iba? No? Diba? Sana yun din ang bawat isa sa atin. Kasi di ba kung mayroong isang kapatid dito, masyadong maapoy, nilingkod. Di ba kumakalat minsan yung apoy na yun? Para sunog din, no? Kumakalat yun, eh. Parang nagiging maapoy na rin sila, eh. Pero pansinin niyo, pag mayroong malamig, parang malamig din yung iba. Kasi nakakahawa yan, eh. Minsan nakakahawa pa, mas madalas ang nakakahawa, yung sakit. No? Hindi naman nakakahawa, eh. Di ba, yung malusog na katawan, nakakahawa ba yun? Pag pumunta ka sa hospital, ang lusog-lusog ng katawan mo, makakahawa mo ba mga pasyente ron ng kalusugan ng katawan mo? Hindi. Baka ikaw, pag uwi mo, may sakit ka na rin. Kasi karamihan ng tao doon may sakit. Di ba? Ang punto rito, mga kapatid, ang ating commitment o ang ating kakulangan sa commitment, hindi lang tayo ang naaapektuhan sapagkat nakaka-impluensya yan sa entire body of Christ. Moreover, brethren, Moses also pointed out na yung mga Reubenites at Gadites, kanilang uulitin yung kasalanan ng kanilang mga magulang sa nakaraan. Di ba naalala nyo? Binanggit niya rito yan eh. Di ba ganyan yung ginawa ng mga 10 spies? Di ba may 12 espiya na pinadala si Moises para manmanan. Ano bang itsura ng Canaan? So yung dalawa, pagbalik nila, si Joshua, Caleb, napaka-positive. Kaya natin to sa tulong ng Panginoon. Pero yung 10, mas majority sila, ang sabi, hindi natin kaya. No? Malalaki na tao, mga higante, giant. Ano pa? Yung mga pader, ang tataas. No? Hindi natin kayang lusubin. Ang tingin nga namin sa sarili namin, mga grasshopper lang eh. Mga tipaklong lang eh. Anong nangyari? Yung mga tao,
mas naniwala doon sa 10. Na-discourage sila. Gusto nang batuhin si, di ba, si Joshua sa si Caleb. So, ayaw na nilang umabante, ayaw na nilang pumunta sa lupang pangako. Ano yung pinakita nila? Yung kawalan nila ng pananampalataya. At yung kawalan ng pananampalataya, napaka-powerful force yan na pwedeng mag-cloud sa ating spiritual vision. Unbelief can obscure the blessings that we have in Christ. Diba? Parang nagmamaneho ka sa isang lugar na mafag. No? Ang hirap mag-drive. Kasi wala ka halos makita. No? Baka madisgrasya ka, hindi mo alam, may bangin na pala. Ganon din naman, yung kawalan ng pananampalataya ay para siyang ulap na bumabanlong sa iyong mga mata at hindi mo makita ang mga pagpapala na meron ka na kay Kristo. Pinagpala ka na eh. Meron ng kalwalatian naghihintay sa sa langit kung ikaw mananampalataya. May ultimong kabutihan na ibinigay ang Diyos sa iyo na wala sa mundong ito. Pero dahil sa kawalan ng pananampalataya, nakalimutan mo ang lahat ng iyon. Ang banal na kasulatan ay nagbibigay sa atin lagi ng babala sa pagkakaroon ng kawalan ng pananampalataya. Hebrews chapter 3 verse 2. Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God. Kinakausap dito eh. Nung may akda ng Hebreo, mga Christian, sabi niya, take care, my brothers. Baka meron sa inyo dyan. No? Merong unbelieving heart. Ang puso, walang pananampalataya. No? At ang mangyayari sa kanila, dadalhin yan sa fall away from the living God. So, ito isang bagay na paalala sa atin. Ang tunay na pananampalataya ay characterized by a holy discontentment with this world. No? Ulitin ko. Ang tunay na pananampalataya ay characterized ng holy discontentment in this world. Ibig sabihin, maaring meron kang discontentment sa mundong ito, hindi lang dahil sa medyo mahirap ang buhay. No? Sa hirap ng buhay, sabi ng Lord, kunin mo lang ako, hirap. Puro problema. Di ba? Minsan ganyan, no? Puro problema na lang. Gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang pumunta sa piling mo. Pero dapat yung contentment, hindi lang may problema. Kahit na napakaganda ng takbo ng buhay, maaring you are at your best. No? Maaring you are being blessed financially, physically, and maaring everything that happens is okay. No? Pero you still have discontentment because you are still in this world. Bilang nandito pa rin sa mundong ito, alam mo, hindi sakdal at ganap ang iyong kasiyahan. Dahil ang tunay na kasiyahan ng mga Kristiyano, wala rito, kundi doon sa piling ng Panginoon. Kaya nga, bilang mananampalataya, anong dapat natin gawin? Dapat nakatingin ang ating mata sa walang hanggang pangako ng Diyos, nakatingin tayo doon sa mga bagay na hindi nakikita. Now, we are looking beyond the visible to the unseen and everlasting. 2 Corinthians 4, verse 18. So we fix our eyes not on what is seen, but what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Now, let's go to the third heading. So, una, the selfish request, the strong rebuke, the sound response. Alam niyo, may mga individual na mga tao, kahit Christian na, kapag ka tinutuwid siya, nire-rebuke, nagtatampo, nagagalit, sumasama ang loob. Di ba? May normal yun. Pag sinagsasabihan, hoy, mali yung ginagawa mo. Hoy, bakit parang may pagkukulang ka? No? Pag nire-rebuke siya doon sa kanyang mali, na gagalit, nagtatampo, o kaya naman, sumasama ang loob. Pero kung meron kang spiritual discernment, naiintindihan mo yung karunungan ng Diyos,
Alam mo yung sinasabi ng Proverbs 27:6. Ano sabi doon? Faithful are the wounds of a friend. Kapag ka ang sugat na nilalagay sa'yo ay sugat ng nagdulot ng isang kaibigan, ay faithful yan. Maaasahan yan. Ibig sabihin, nag-iisip yan ng ikabubuti mo. This suggests that well-intentioned rebukes from a friend are valuable and trustworthy. In the case of the Reubenites and the Gadites, tumanggap sila ng matinding rebuke kay Moses. Ang sabi pa nga ni Moses, are you brooding wickedness in this land? No? Nagbubrood ka ba ng kasamaan dito sa lupaing ito? Pero anong naging response nila? Nag-response sila positively. Dinemonstrate nila na hindi sila tulad ng kanilang mga magulang. No? Pinakita nila rito na mukhang tama naman si Moises. Mali kami. No? Parang ganon. At nag-propose sila ng ganito. Sabi nila, ganito na lang po ang gagawin namin. No? Gagawa kami sa lugar na ito ng mga kulungan para sa mga hayop namin. At ilalagay namin in place yung aming mga asawa, mga anak na maliliit pa. At kaming mga may sandata, yung mga best of troops, ang sasama sa mga iba pang Israelita na makipaglaban sa kanilang mga kaaway at hindi kami aalis at babalik dito hanggat hindi natatapos ang pakikipaglaban at ang pag-angkin sa lupang pangako. At yun ang kanilang commitment. No? They promised to remain in the field of combat until the Israel received their inheritance. So, hindi naman na nagkamali sila at captivated yung kanilang decision nung pagiging fertile nung lugar ng nung ganda kasi nung Gilead siguro. So imagine na lang natin, maganda siguro yung lugar na yon, no? At dahil doon, na-overshadow noon yung broader implication ng kanilang request. No? Na broader implication nun sa buhay nila, yung palang request nila, hindi nila nakita ano yung impact nun. Minsan ganyan tayo, di ba? Pagka gumagawa tayo ng isang desisyon na batay lang sa nakikita natin, batay lang sa panlasa natin, at hindi natin tinitingnan ang kalooban ng Panginoon, hindi natin nakikita kasi yung bunga nun. May bunga yan sa huli. At alam nyo, ganun din ang kasalanan. Yung kasalanan, ganyan, di ba? Yung kasalanan ay, ang tawag natin dyan, merong ginagawang, parang ang pinapakita niya lang lagi yung maganda, yung masaya At tinatakpan niya yung mata mo doon sa maaring consequence na meron ako nabasang kwento. Matagal na naman yung kwento na yung patungkol. Sa mga Aesop's Fable yan. Diba? Siguro yung iba sa inyo nagbabasa naman ng Aesop's Fable. So merong isang hunter, no? Ang lamig, winter. So ang gagawin niya ay paghahanap siya ng bear, yung mga oso. Kasi papatay siya ng oso para kukunin nito yung pinaka-fur niya, yung pinaka-balahibo niya. Kasi yung balahibo ng oso talagang matindi yun sa taglamig. Napansin niyo yung mga oso, lalo na yung mga polar bear. Di ba sa winter, wala sa kanila yung lamig Ay, sabi niya, gagawin niya, kinuha niya yung kanyang barel, no? At pumunta siya sa forest, no? Para mag-hunt ng oso. Nasalubong niya, laking oso. Tinutok niya na kagad yung baril niya. Tapos sabi ng oso, sandali lang. Sabi ng oso. Sabi niya, bakit mo ako babarilin? Sabi niya, kailangan ko yung balahibo mo, lamig Sabi niya, ganun ba? Mag-usap na lang tayo. May pangangailangan ka, may pangangailangan din ako. Ikaw, nangangailangan ng pambalot sa katawan mo sa panahon ng taglamig. Ako may gutom. No, mag-usap tayo. Sabi niya, magandang proposal yun So, binaba yung kanyang barel, umupo sila, nag-usap sila ng pros and cons. At nangyari nga, nagkaroon sila ng tinatawag na magandang kompromiso. So, at the end, hindi lang fur, yung buong katawan ng bear, ang bumalot sa katawan ng hunter.
sapagkat kinain siya nung nandun na siya sa loob ng katawan. So pareho silang na-satisfy. So ano nakita natin dito? Ganyan din yung kasalanan eh. Sin is like that. It will blind us to the consequences. Brethren, tama ba? Let's go to the fourth heading and the last. So nakita natin the selfish request, the strong rebuke, the sound response, the steady reaffirmation. So Moses accepted the counter-offer of these two tribes. Kita kasi ng mga tribong ito, may pananampalataya sila sa Diyos, may pag-amin sila sa kanilang pagkakamali, at handa pa rin nilang gawin kung ano ang kanilang tungkulin. No? At inisip nila, no? Kahit pala maaring ando naman ang Diyos kahit naman wala sila sa lupang pangako, kung ibe-bless ng Panginoon ang kanilang mga hayop doon sa Transjordan, sa labas ng Jordan, ay mabubuhay sila sa tulong ng Panginoon. At nagpakita sila ng kanilang commitment, ng kanilang responsibility. Makikipaglaban kami. We will fight together with the rest of Israel until the promised land was conquered. So however, anong ginawa ni Moses? Pinanumpa niya. No? Kailangan mayroong covenant Pinanumpa niya itong mga to. Kasi madali lang magsalita. Pero mas maganda, merong panumpa. Sa verses 32 hanggang 33, mababasa nyo, hindi natin babasahin. No? At binigyan niya sila ng warning. No? At yung warning ganito, kapag nabigo kayo na gawin ang inyong mga pinangako, anong sabi sa verse 23? But if you will not do so, behold, you have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. Now, gusto ko lang paliwanag, kasi madalas itong verse na ito, mula pa nung bago-bago akong Christian, madalas na ipinaliliwanag itong verse na ito, often, na ina-apply sa mga secret na kasalanan ng tao. May ginagawa kang sikreto, di ba? Lalantad ng Panginoon yan. Your sin will find you out. Now, hindi sinasabing mali yun, Pero palagay ko, yun yung tinatawag nating secondary application. Kasi ang first, pag-interpret natin sa Bible, kung ano yung context. Yung context, may pangako. Ano yung pangako? Tutuparin nila na sila'y makikipaglaban para sa kanilang bayan. Yan ang pangako Makikipaglaban sila para sa Israel. Hindi sila babalik doon sa lupain ng Gilead hanggat hindi natatapos yung kanilang misyon. At kung hindi nila gawin yon, sabi, hahabulin kayo ng aking kaparusahan. Your sin will find you out. So yun yung punto rito, mga kapatid, no? You have to keep your word because surely my punishment will catch you up. No? If you failed to do so. So if are going to apply this in our time as a church, 'di ba? Ina-uphold natin yung tinatawag na membership covenant. Meron tayong binabasa from time to time dito, 'di ba? Yung covenant natin, series of written pledges based on the Bible. We regularly recite this covenant to remind ourselves na meron tayong commitment at ito yung nag-uudyok sa atin na maging totoo tayo sa ating salita. And yung practice na yan, nagre-reinforce ng ating tinatawag na collective dedication. So remember this, meron tayong personal dedication, meron tayong collective dedication to live according to God's truth. Ensuring ng ating mga aksyon ay naka-angkla, naka-align doon sa ating profession ng ating pananampalataya. So, kinikilala natin yung kaseryosohan ng ating commitment. At aware din tayo na kapag tayo ay naging bigo sa ating mga pangako, ito hindi lang kasalanan, kundi may bunga ito sa buhay natin. So, Scripture emphasizes, brethren, the importance of fulfilling vows made to the Lord. And our accountability is not only to our fellow members, but also to God, na siyang sumasaksi sa ating mga vows. Now, I have observed, brethren, not only in this church, but even in other churches, na yung mga nag-violate ng kanilang covenant,
sa harapan ng Panginoon, madalas, miserable ang buhay nila spiritually. Madalas. No? Maaring sabihin na natin, maaring mayroon silang magandang trabaho, maaring umukay naman yung kanilang economics, no? Pero spiritually, miserable sila. Yung iba nga, parang wala nang, di ba? Parang wala nang dating sa kanila yung mga bagay ng Panginoon. Nakita ko yan eh. Nakita ko yan. Nakakita ko ng mga taong mainit dati sa kanilang paglilingkod sa Diyos, nung sila ay nag-violate ng kanilang vow, bumalik sila sa mundo. Pag nasalubong mo sila, parang napakalamig na nila sa mga bagay na Diyos. Na pag pinag-uusapan yan, wala nang dating sa kanila. It's because merong consequence lagi yung ating pagbabiolate. So, itong sa pagtatapos, kung tayo economically well-off, no? Or indigent, mga taong medyo umaasenso yung buhay natin, o kaya naman talagang sala tayo lagi, o meeting both ends lang. Alam nyo, pare-pareho rin yung ating temptation na hinaharap sa mundong ito. Pare-pareho yan. Sa mga may pera, maraming pera, sa mga nagdarahop, pare-pareho lang yung temptation na hinaharap natin. Ano yun? Ma-focus yung isip na sa worldly possessions, worldly riches. Yan, totoo yan. No? Yung antidote niyan, ano dapat natin gawin? Fix our eyes to Jesus. Fix our eyes to Jesus. Si Jesus, sino ba siya? Mayaman siya eh. Diba? Nasa kanya ang lahat. Siya ang may-ari ng sansinukob. Siya ang may hawak ng buhay natin. Pero bumaba siya. Naging katulad natin siya. Nabuhay siyang tulad sa isang normal na taong simple. In fact, nung nandito siya sa mundo, hindi siya nakatira sa mansyon. Hindi siya nakatira sa palasyo. Diba? Anong sabi ni Jesus Christ sa isang gustong sumunod sa Kanya? Yung mga musang, merong lungga, yung mga ibon, may pugad, yung anak ng tao, wala man lang siyang unan sa kanyang ulo. Ibig sabihin, mahirap siya. Mayaman siya. Pero nagpakababa siya. Ganun ang nangyari sa kanya. Pero ginawa niya ang kalooban ng Ama. Pinaglaban niya ang ating katubusan. He fought a good fight for redemption. Pinagtagumpayan niya yung ultimong kalaban ng Diyos at kalaban ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at ng kanyang muling pagkabuhay. Sinecure niya yung promised land para sa atin. Pero hindi lang promised land, new heavens and new earth. Sinecure niya yung ating heavenly inheritance, yung ating mana doon sa kalwalatian. At sana mga kapatid, ito ang siyang pumuno ng ating isip lagi. No? Sa tuwing tayo may mga dinaramdam, o may mga kabiguan, o may mga kabigatan, di ba? Iangat natin ang ating mga ulo at tumingin sa kalwalhatian ni Jesus. Tingnan natin siya. Alam nyo, mga kapatid, pag nakilala natin ng husto si Jesus sa buhay natin, makikita natin walang higit na kayamanan at walang higit na kaluwalhatian maliban sa Kanya. Walang pinakamaganda at pinakakahanga-hanga kundi Siya. Siya ay nararapat sa ating pagsunod, nararapat sa ating pagsamba, nararapat sa ating pagpaparangal. Hindi sayang kung ibibigay natin ang buhay natin sa Kanya. Hindi sayang kung tatanggihan natin ang ating sarili para sa pagsunod sa Kanya. It is worth denying yourself for His cause. Let's pray. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mo na aming napagbuhayan sa umagang ito. Sana aming Panginoon tuloy na maging hamon sa amin ang mga katotohanan ng aming nakita sa iyong mga salita ngayon. Ikaw po ang maitaas sa aming buhay at ito ang dalangin ni Jesus. Amen.